Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa proklamasyon ni PBBM sa kanyang mga senatorial candidates. Kahapon lamang to. Ito'y bigyan natin ng reaksyon ngayon. Pero bago ang lahat, atin muna panoorin ang introduction ni Andrew E. sa proklamasyon na ito. Say ho! Say ho ho! Say ho ho! America sa CJ Tagaro sa Orange County pero dito siya sa Brent Namit ko sa Asa kaya ang ingay? Asador Asa ang ingay? Asa ang ingay? Here we go! Tayo nang magsayaw Katawan ay ating igalaw Sabay-sabay tayong mag-indakan Alalay lang ba kami matapakan sa inyong likod na harapan Tagiliran, ewan ko na lang Kung inyong matitiis Yung video please baka kamainis Sa akin o sa kasama ko Baka you know makakatulad ka ng mama ko Baka you know magalit ka sa akin Yung video please Huwag mo na palagi tingnan mo Sipin-sipin mo naman Kita mo nag-enjoy ka naman Di ba? Di ba? Lawag! Everybody na! Kung nasaan ang ingay Meron akong ibibigay At sa lahat po ng mga taong maglilingkod sa atin na nasa aking likuran ngayong gabing ito, palakpakan tayong lahat mga kaibigan. Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Sino pinakamaingay? Sino pinakamaingay? Umakbay kahit pita Naglalaway sa palda niya Hapit na Nang ako'y makalinga Di ko siya matagpuan Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan Alright, let's go baby Oh yeah, ating na tayang Hindi ko marinig O madalas lumalabas Naku, para dito Labing dalawa Oh, para sa Ito ba pinakamaingay? Labing dalawa Oh, para sa Ito ba pinakamaingay? Labing dalawa Thank you! Alright, so walang kupas pa rin si Andrew E. Medyo pumayat siya ngayon. Siguro nag-exercise ito. At in a little while ay lalabas si Sandro Marcos para i-introduce ang kanyang ama dito sa proclamation of these 12 senatorial candidates. Okay, so ito ang kumpletong video na pinalabas ko. Upang ipakilala ang panauhing pandangal, amin pong iniimbitahan sa Intabato. Okay, so ito na. Ilocos Norte 1st District Representative Congressman Sandro Marcos. Naimbag nga nabi tayo amin na po. Gagayem ken kakabsat. Agtakder tayo para ti ay ayaten a Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pagundan, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipina. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Diyan pala si Manny, oh. Tayo na magtulong-tulong. Mahina ang mic eh. Di pa siya nagsasalita.
Mahina ang mic. Kailyan, Ilocos, kagayem ken kakabsat na imbag nga malemyo amin. Nagtugaw kayo, Apo. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong tiket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan.
Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na itong lahat ay sanay na sanay, subok na subok, at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit sa kanilang katungkulan ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang 3 naging city mayor. Binay, Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto, ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee, nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, 2 ang tiga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% Waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang.
Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at na ayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko, at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Kaya sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salam, Diyos Diyag, ninakada kayo aming Alyansa ng Mabuhay ang alyansang PBBM. At ang boto nyo, mga kababayan, na hindi para kay PBBM yan, kundi para sa future ng Pilipinas, na hindi tayo magiging probinsya ng China at hindi tayo magiging pugad ng pugo at pugad ng druga. Okay, mga ka-Golden Boy, mga kababayan, atin isa-isahin to pagtingin ang alyansa para sa bagong Pilipinas Proclamation Rally noong February 11, kahapon lamang to, sa Ilocos. At mismo si Sandro Marcos at PBBM ang nagproklama nito. At naroon din ang sikat na rapper Andrew E, na merong si Andrew E, merong
Meron siyang aura na maswerte para kay PBBM. Noong nakaraang di ba, campaign ni PBBM, Andrew E. ay malaki ang tulong. At siyempre, malaki ang sweldo. Diba, kagaya dito, ay meron din yan. Paswerte kasi yan. Anyway, ito, unahin natin Erwin Tulfo. Okay, alam natin na PBBM talaga yan, si Erwin Tulfo. Hindi yan kumikiling sa mga Duterte. Diba? Ang kailangan kasi ay pure na maka-PBBM. Walang halong kamatis na lata. Diba? Ang basket, kailangan preskong kamatis lahat. Kung haluan mo yan ng isang kamatis na lata, halimbawa, ihalo mo diyan si Ruben Padilla, ay nako, may mahawaan, di ba? Lalo na yung si Kalbo, si Bato, pag ilagay mo diyan, ay may mahawaan. At nandun pa yung si Bungo. Ay nako. Kaya itong narito, mga mga well-known na ito na mga nagserbisyo. Ang iba from Congress, lalo na Manny Pacquiao. Okay, unahin natin Erwin Tulfo. Check ako dito. Ewan ko lang sa inyo, mga kababayan. Pero ako, para talagang team, huwag nating haluan ng kamatis, ng latang kamatis. Ito na lang, vote straight na lang, 12 inodoro, di ba? Erwin Tulfo, Tito Soto, okay naman ako kay Tito Soto, wala akong masabi diyan. Amy Marcos, medyo naglalaro sa dalawang bangka, di ba? Namamangka sa dalawang bangka, amigdat sa dalawang ilog. So ito, makakuha rin ito ng boto sa mga DDS. Kasi dalawang ilog niya eh. Pero actually, ang dugo ay mas matimbang kaysa tubig. Di ba? Mas mabigat ang dugo kaysa tubig. So PBBM talaga ito. Ping Lacson, magaling na senador ito. Magaling din yan. Bong Revilla, subalit may issue, ay magaling din yan sa Cavite, diba? Binhor Abalos, magaling ang performance sa pagiging congressman. Magaling. Lalo na yung paghuli kay Kibuloy, diba? O dito tayo sa bandang kanan. Narito ang mga idol natin, no? Ito si Binay sa Makati, magaling. Check yan. Pia Cayetano, walang bahid ng check yan, walang mantsa yan. Lito Lapid, sumalit artista. Pero sa Pampanga, sikat ito eh. Mahal to ng mga Pampanginyo. Lito Lapid. Merong kunting issue, pero ang maganda ay maka-BBM siya. Maka-PBBM siya. Yan lang naman ang importante, ang loyalista ka kay PBBM. Kasi kung mahalo dyan ang mga intruder, di ba? Sinabi ko na, kung may ilagay dyan si Ruben Padilla, lagot na. Di ba? Ay Bungo, Bato de la Rosa, yun lang naman yung talagang mga mga alipuris ng ng kadiliman. So Manny Pacquiao, double check ako dito. Hindi naman ito genius, pero makadiyos. At hindi yan magnakaw kasi bilyonaryo eh. Magnakaw pa ba yan? Diba? So alam natin, inahabol ni Manny ay popularity na lamang. Pero kung pera, mayroon siyang pera. Napakayaman yan. Napakayaman ni Manny. Siguro nga ay sa top 10 richest man in the Philippines, baka isa si Manny sa baka pang-6 yan, pang-7. Kaya kay Manny, congressman na yan, get pagka-senador, nakita naman natin na edukado na siya tungkol sa ganyan ng pamamalakad sa gobyerno from Congress, lawmaking. Ay meron na siyang dyan. Nagpaturo to na meron tong tutorial siya kung paano i-govern ang kanyang community. Nag-aral to nagpaturo siya ng political science sa magagaling na mga instructor. Kaya Manny Pacquiao, double check ako dyan. Ito si Francis Tolentino. Ano ba ito ni Kibuloy? Parang na-link ito kay Kibuloy. Pero wala siyang ingay. Hindi siya nag-iingay na katulad nung isang Tolentino na attorney ni Tolentino. Attorney ni Kibuloy. Yung isang Tolentino, di ba? Baka magpinsan o kapatid to. Pero ito, wala naman tong sinabi na pabor siya kay Kibuloy, di ba?
So, importante ay maka PBBM at loyal kay PBBM. So, check na rin yan. Ito, Cynthia Villar, bagamat ang Villar ay associated with Kibuloy, may kunting duda ako, pero nakita naman natin maganda ang performance sa Congress. Mabait, negosyante, mayaman. Ano pa bang hahanapin dyan, di ba? Ay kaysa maka-China, di ba? Tingnan nyo naman sa kabilang partido, Vic Rodriguez, madaldal, bading, panot, panorth idsa. Di ba? Anong makukuha natin doon? Bato, parang pugita lang, di ba? Yung isa, Bongo, nako. Ano yan na napaka-secretive na tao yan, hindi nag-iingay, pero alam na natin ang pinanggalingan yan. Manok pa rin yan ni Duterte. Kaya wag na tayong kumuha pa doon sa kabila. Kasi ang pagpatay sa buni, kapag may buni kayo, buni. Ang pagpatay ng mikrobyo sa buni ay hanggang sa mga ugat nito. Hindi lang yung ibabaw. Kapag tanggalin mo ang buni, tanggalin mo lahat. Kaya dapat walang maiwan na kahit katiting na buni sa balat. Kaya wag bumoto ng mga alipuris ng kadiliman. Kasi baka mahaluan eh. Mahaluan ang team ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Well, good luck sa mga sa mga candidates diyan. Kahit wala akong kaibigan diyan, wala akong kakilala diyan eh. Pero ini-endorse ko pa rin. Kaysa doon tayo papanig sa maka-China. Sabi nga ni PBBM kanina, binenta, ibinugaw ang Pilipinas sa China. Parang na-rape eh. Kung babae pa yung Pilipinas, ni-rape ng mga Chinese. Nandyan yung pugo, nandyan yung drugs, nandyan yung si Xi Jinping na gawin tayong probinsya ng China. Ay wala talagang Pilipinas. Kawawa tayo. Kaya kahit isang mga China na senador, para sa akin lang, ay wag na. Huwag nyo nang iboto yan. Bakit iboto nyo pa? Dito na tayo sa mga choices ni PBBM. Kasi ito lahat, pinag-aralan to ni PBBM kung sino ang kukunin niya. Doon sa kabila, hirap nga sila sa paghanap eh. Inopera nila si Manny Pacquiao, ayaw ni Manny. Inopera nila sino ba yung matanda sa Ilocos, si Chavit Singson. Umalis si Chavit Singson, ayaw na. Kasi nakikita ni Chavit na pangit na grupo. Sino pa bang inopera nila? Willie Rebillame. Puminto rin. Kasi nakita niya na wala talaga. Kampo ng kadiliman. Kaya wala yung nandun na mga senatorial bet nila ay wala eh. Wala talaga. Kaya kung yun ang uupo sa Pilipinas, anong laman ng mga utak, di ba? Nandiyan si Ruben Padilla, patawa-tawa lang. Si Bato, ano bang ginawa niyan? Wala. Bongo, ganun din, pa-smile lang yan. Wala. Maganda lang ang PR ni Bongo sa mga itong mga mahihirap na tao kasi yan ang inuutosan. Parang PR manager. Inuutosan yan ni Digong na puntahan mo doon. Kaya nagiging popular si Bongo. Pero actually wala ding magagawa yan. Walang batas na magawa yan. Ang batas niyan, ang gawin nila ng mga batas ay batas ng China. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Malaking tulong yan sa akin at sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, paalam!